what's up guys? It's me, your Mami Uday again. So for today's vlog magbibigay lang ako ng kaunting kaalaman kasi ang dami nag-message sa akin about dun sa yun nga sa case. Merong nakakapag-message na kung paano, kung anong ginawa ko, kung paano ang step by step. Pero hindi naman lahat dito babanggitin ko pa. Kumbaga, ayoko nga talaga magganito kasi ewan ko ba, kaso syempre para may rin tayo, may upload magko-content na lang ako nung paano nga ba ako nakapag-file ng case, anong unang ginawa ko. Unang-una po, nanahimik ako. Yes, pero totoo po yun. Yun po yung unang-unang gagawin nyo kapag gusto nyo mag-file ng case against them or against sa mga taong gusto nyo makasuhan. Yung pananahimik, isa po yun. Isa na po yun sa maipapayo ko sa inyo. Kung gusto nyo mag-portion ng kaso is gagawin nyo muna manahimik. Katulad ko, ang ginawa nila sa akin is binash nila ako, pinatrending nila ako, ginagawa nila ako ng kaanuhan na video, tuwang-tuwa pa sila. Pero hindi ako nagpadaig doon, hindi ko, yung nakakahiya, oo. Pero, why? Sabi ko, parang mas nakakahiya sila kasi, syempre, katulad nung nag-create ng video ko na TikTok, hi, alam mo kung sino ka. Ginawa niya akong katatawanan. Di ba parang mas nakakahiya siya kasi ginawa niya akong content at ginawa niya akong katatawanan gamit yung TikTok ko. Ako TikTok ko yun . So, proud ako dun. At thank you. Ginawa mo akong content. Pero, mali kasi umaani yun ng samot-saring komento. Yun yung pinaka-iiwasan nyo. So, yung pangalawa naman, kung paano kayo makakapag-file is, ang next nyong gagawin is ipunin lahat ng ebidensya. So, naniwala ako, kaya ako nakuha yung justice na gusto ko is, na-compile ko lahat at alam kong tama lahat yun at na-authenticity yun na totoo at lihitin mo yung mga account, yung mga screenshot, yung mga comment, existing sila, existing people sila. So, totoong tao sila, yun sila. Kaya, ayun, nakapag ko ng mga ebidensya. Yun talaga ang unang-una nung gagawin. Yung, kumbaga sa legal, sa pag-filing is yung kompletuhin yung mga ebidensya na hawak mo. I-print, Xerox, yan, lahat na yon isinerox ko, tapos pinrint ko, tapos sunod nun is ayun na, para makapag-file ka ng affidavit of complaint, kailangan mo yun ang hahanapin sa'yo. So bago ako nag-file, hawak ko na yun, ginawa ko na yun, pinrint out ko lahat ng ebidensya na meron ako para makapag-file ako ng affidavit of complaint. Tapos, included na dun yung authenticity ng, kasi nga cyber libel So, kailangan mo ng authenticity. Yun yung nagpapatotoo na, yun nga, na binabash ako at na hate comments, yung mga hate comments sa akin is below the belt na, as in talaga sobra. Kahit yung officer na nagbasa ng mga comments sa akin, sabi, sino tong mga tao nito para gantuhin ka, which is, sabi ko, at totoo hindi ko sila kilala, never kong na-encounter, never kong na-meet, hindi ko sila personally kilala. Yun ang sabi ko ron, dahil totoo naman, hindi ko sila kilala, hindi ko sila personal na nakilala, pero nakuha ko yung mga information nila, which is ayun yung kailangan na rin, makuha yung information kung sino ba yung kakasuhan nyo or sino-sino yung mga kakasuhan nyo. Kailangan meron ako yung complete name and complete address. And
Siguro, pag meron kayong tanong or gusto niyo na tulungan ko kayo para makapag-file kayo ng case, message niyo na lang ako. Kasi ayoko na dito na i-detalye lahat ng buong nangyari. Gusto ko na lang din ito, kaya ako ginawa tong video na to, is magpaalala sa inyo na yung think before you click, matagal na po yun eh. Sobrang tagal na. I-apply natin sa sarili natin, sa mga sarili natin. Lalo na yung mga keyboard warriors. Matatapang lang yan sila sa likod ng mga keyboard. Yung pag-type nila. Mas madali kasi, di ba? Mas madali mag-type eh. Ang sasabihin eh. Nang hindi iniisip. Di ba? Madali yun. For me, madali yun eh. Yung magsabi ka ng mga pangit na salita, mas madali yun i-type. Kaya sila tinawag ng mga keyboard warriors. Pero saan ka pag ano naman, hindi naman makatingin sa'yo na hindi makapagsalita. So yun yung advice ko siguro, na think before you click, and wag natin gamitin ng social media platform para mang-yurak or yurakan ang isang tao, yung pagkatao ng isang tao. Katulad ko, hindi ko naman sinasabing napakabuti ko or wala akong nagawang kasalanan or wala akong ginawang mali kaya ako umantong sa ganun. Meron po. At inaamin ko yun. Kaya nga sabi ko, willing akong harapin kung ano yun. Kaya po ako nag-deactivate ng 3 days. Para po sana harapin sa legal matters yun. Pero mukhang nakalimutan nila na may batas tayo. At mukhang nakalimutan nilang may kaso ang pamamahiya at paninirang puri, lalo na po sa akin. Kasi alam niyo ba, nung hinayang ako nung nag-deactivate ako, kasi kumikita yung Facebook ko, may dollars doon, so pinapasahod ako ni Meta. Pero kailangan ko mag-deactivate para sabi nila may pa-peace of mind pa daw ako. And so what? Bakit? Kung nasira niyo ba yun, sino ba magbabalik nun? Ako rin naman, di ba? Pero kayo ang maninira ng mga peace of mind. Kaya yun, sabi ko, nag-decide na kami mag-asawa na mag-deactivate muna ako. Kasama yung Mami Uday na binablog ko. Tapos dun na, binash na nila ako, tinag na nila ako. And sorry to say na ano ko po, na-save ko po lahat ng hate comments niya sa akin, ng mga below the belt na comment niya sa akin, na halos buong pagkatao ko, katawan ko, mukha ko, lahat as in kung ano ko, nasabi niyo na ata sa akin lahat by hates. Puro hate naman eh. Yung ang pangit ko raw, mukha ko Princess Fiona, at least may princess treatment, diba? At saka, bakit? Pangit ba si Princess Fiona? Hindi ah. Maganda ang loob ni Princess Fiona. Para lang sabihin ko sa inyo. Kaya kung Princess Fiona naman ako sa paningin nyo, so what? Then go. Sabihin nyo. Sa akin niya, okay ako doon eh. Princess Fiona ako eh. Kasi may prince ako. Poging-pogi. Yung mister ko. O, diba? So, pero, kidding aside eh, balik tayo doon na huwag tayong padalos-dalos. Sana lahat ng bago natin i-comment, i-bash, sabihin sa social media, pag-isipan po natin mabuti. Mga 10 times or even 100 times natin pag-isipan bago natin i-comment, bago natin sabihin. Kasi naniniwala ako dun sa kasabihan na hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. So sana maging lesson. Ako gusto ko yun yung maging lesson learned sa lahat, na hindi social media yung way para hindi sagot, hindi solusyon, kundi pag-usapan kung merong problema, kung may nagawang masama, pag-usapan, pero hindi para manira ng puri at ayun, siraan nyo yung isang tao na buong buo. Pati picture ko ginamit nila, talagang ako, hindi mapagkakailang hindi ako, kasi pango yung ilong. Joke lang. Pero talagang kitang-kita na ako yun, malinaw at klarong-klaro. Kaya siguro na rin nabilis yung action, naging action ng case ko. So ayun lang muna, kung meron kayong question sa akin, message nyo lang ako.